Yan, ang lahat po ay inaanyayahan na magsipunan. Tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan. Nagpapatuloy po ang ating paalala sa bawat isa na nakikiusap po sa bawat isa na makilagay po sa silent mode ang inyong mga cellphones para po manatili natin ang ayos lang sa ating pagsasama. Maraming salamat. Brothers and sisters, good morning. Good morning. The psalmist declares, "Be exalted, O God, above the heavens. Let all your glory be over all the earth." Let us join the psalmist in exalting God because He is the mighty one. He is the Creator. He is our rescuer and sustainer of our life. Let's reverently honor God's presence with a joyful clap of praise. Dearly beloved, while the prelude is being played, may I invite you to be silent as we focus our thoughts on our awesome God who is with us this morning in our worship. Let us exalt Him, realizing that He is all powerful, almighty, unsearchable, glorious, faithful, and compassionate. Let us be thankful that God's presence with us is one of His greatest presents to us. In Genesis 28:15, that God says, "Behold, I am with you whenever you go." What a comfort to know that God is always with us. Let us also reflect with grateful hearts on who displayed His unprecedented love to us. When He left His Father in heaven, came to earth, and offered His life on the cross to rescue us from our sins. What an amazing thought that God in flesh will take our place and bear our sin. As we honor the triune God in our worship, may His power and His limitless mercy and grace, may we present ourselves as a living sacrifice, holy and pleasing, the kind that is acceptable in His sight.
place where it says, "The name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted over all the nations, His glory above the heavens." Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stoops down to look on the heavens and the earth, who raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits there with princes, with the princes of his people. He sets as the childless woman in her home, as a happy mother of children. Praise the Lord. Tayo po ay sandali mo po at manalangin. Purihin ka po, Panginoon, muli sa napakagandang umaga pong ito. Dinamon niyo po kami na may panibagong kalakasan at ang presensya po ng bawat isa sa bahay-sambahan pong ito ay isang matibay na katunayan na kayo po ang Diyos na patuloy na nagsusustain ang aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito ng pagsamba na pinagkaloob niyo po sa amin dahil binigay niyo po sa amin ang napakaraming dahilan upang papurihan ka o salamatan ka ngayong umaga. Inihiling po namin, Banal na Espiritu ng Diyos, na pangunahan niyo nga po kami sa isang tama at katanggap-tanggap na pagsamba po sa inyo ngayong umaga. Humihingi po kami ng kalinisan na nagbubuhat po sa inyo, pagkawaran mula sa mga pagkukulang at pagkakasala po namin nagawa. Dahil naalala po namin mula sa mga awit at 32, talatang 5 na nagsasabing, "I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. And I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin." Tunay na po, Panginoon, sa iyo lamang mayroong kapatawaran, sa inyo lamang po, Panginoon, may paglilinis at pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming buhay upang sa araw-araw ay turuan kami ng mamuhay ng tama, mamuhay na may kabanalan at katwiran, isang buhay na katanggap-tanggap po sa iyo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil kayo po ang aming Diyos na puno ng pagpapatawad, pag-ibig, pag-aaruga sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, marapatin niyo po sa umagang ito sa aming po pagsamba sa inyo. Paalala niyo po, Panginoon, sa amin ang mga bagay na ginawa niyo at mga dakilang bagay na gagawin niyo pa po sa aming buhay. Ngunit higit sa lahat, kung sino po kayo sa aming buhay, yun po ang mag-udyok sa amin upang alayan nga ng aming pagpuri at pasasalamat po sa inyo. Ngayong umaga sa aming po sa Banal na Espiritu ng Diyos, kumilos po nawa kayo sa aming kalagitnaan. Gawin niyo po nawa ang aming pagsamba ngayong umaga ay maging katanggap-tanggap po sa inyo. At higit sa lahat, masampakan po namin sa Espiritu at katotohanan sa amin pong pakikinig ng inyong mensahe sa amin. Tunay nga po na makita namin na kayo mismo ang nag-uusap sa amin. At dalangin po namin ang kapangyarihan ng inyong salita ang isang manifest sa aming buhay at ang anumang pong mensahe na aming marinig ngayong umaga at ito maging bago namin para sa darating na linggo ng aming pong mamumuhay bilang disipulo niyo, bilang mananampalataya ninyo, bilang mga tao na at iniligtas niyo po. Sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Kayo lamang po may karapatang tumanggap na ito. Wala namang iba. Sa inyo po binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, pagpatuloy natin sa iwain sa ating isip ang mga katuruan sa ating pananampalatayang Kristiyano ukol sa banal na hapunan, araw ng Panginoon, 30. Mula sa Katekismong Heidelberg, pagbasa sa Katekismong Heidelberg, ganito po ang katanungan: sino ang dapat makisalo sa banal na hapunan ng Panginoon?
Patuloy po tayong sumamba sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga awit at pagsamba. Good morning po sa ating lahat. And sa umaga nito, let us sing praises to our God who is the strength of our hearts. Na kahit anong conflict and trials or challenges sa harapin natin, we will not be faced at we will face those conflicts with confidence. Let us sing our praises to Him this morning. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever.
forever strong. You are our mighty warrior, you are our mighty Savior. Your love endures forever. That's the truth, Lord, that gives our heart strength to face these conflicts and we overcome, Lord. We did, we know that you will get all the glory. We acknowledge, Lord, that you are mighty to save us. To passion, a love that's never fading. Let mercy fall on me.
tayo'y muling magpapatuloy sa ating pong huling sermon series for this year, which is entitled Confronting Conflicts with Courage Now. And for this specific Sunday, we will be focusing on our passage found in Genesis chapter 33, verse 1 until verse 20. And our message for today is entitled Facing Conflicts Stem from Betrayal. But before we start again, I would just like to invite each and every one of you to please rise as we read an excerpt from our passage. We will be reading the first half of our passage, again found in Genesis chapter 33. From verse 1 up until verse 10. It says there, Jacob looked up, and there was Esau coming with his 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and 2 female servants. He put the female servants and their children from Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself, on ahead, bowed down on the ground 7 times as he approached his brother. But Esau ran to meet Jacob and embraced him, and he threw his arms around his neck and kissed him. And they wept. Then Esau looked up and saw the women and children. Who are these with you? He asked. Jacob answered, They are the children God has graciously given your servant. Then the female servant and their children approached, bowed down. Verse 7, Next, Leah and the children came and bowed down. Last of all came Joseph and Rachel, and they too bowed down. Verse 8, it says here, Esau asked, What's the meaning of all these flocks and herds I met? To find favor in your eyes, my lord, he said. But Esau said, I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself. No, please, said Jacob. If I have found favor in your eyes, accept this gift from me. For to see your face is like seeing the face of God. Now that you have received me favorably. May the Lord bless the reading of His word. Manatili po kayo nakatayo, samahan niyo po akong manalangin. Let us pray. Manalangin, maraming salamat muli sa pagkakataon na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Magaling po namin ng bisita, ang mga ilahan sa amin. Mula po sa inyong salita. Naway dalangin po namin sa gagawin po namin pag-aaral kasi nawa po kami ng inyong banal na Espiritu. Upang sa gayon, hindi lang po tumalima ang mga katotohanan ito sa aming mga isipan, kundi manatili po ito, Panginoon, sa aming mga puso. Upang sa gayon, ang pag-asa namin kay Kristo Jesus ay patuloy na magtinas upang ito'y masilayan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa amin. Lahat nito, Diyos, ay aming pong dinulog sa inyo ng masasalamat. May pananampalataya sa tanging ngalan ng Kristo Jesus, aming Panginoon, tagapagligtas, ang lahat ng Diyos ay magsabi na. Amen. Mga kapatid, maaari po kayo sa iyo. Nakakalap po kasi kapag pinag-usapan yung salitang betrayal, marami pong nakaka-relate sa atin. Kasi marami na po talaga ang na-betray. It's a sensitive issue. Maging sa pamilya, hindi po na iiwasan. May mga kapamilya tayo na tinatraidor tayo. Kaya din, makikita po natin, hindi na po nalalayo yung isang issue ngayon patungkol dun sa ating full-time Olympic gold champion na si Carlos Zulo at dun sa kanyang ina na nagkaroon ng siguro dahil nagkaroon ng betrayal of trust regarding sa finances na nakuha ni Carlos Zulo. Recently, gano'n rin, hindi nalalayo na maging sa church, nagkakaroon din na betrayal of trust. Recently, kung maririnig ninyo yung scandals
Lalo-lalo na sa Amerika, kung saan maraming mega churches ang nadadamay patungkol sa mga financial na scandals, corruption. Recently, ang pagkakalang ko yung Leading Church ay kami lang tayo doon sa mga churches na nagkaroon ng ganitong uri ng siguro. Ang problema kadalasan kapag deceit at betrayal na ang nangyari, usually kapag ang usapin patungkol sa pananalapi, medyo parang ang hirap ayusin ang sigalo. Parang it takes time for us, usually men, yung mga conflicts na kagaya nito. At hindi mo nalalayo yung story natin. Kung makikita po natin dito sa passage natin kung tututukan yung umaga nito, ganun rin ang naging problema ni Jacob at ng kanyang estranged brother na si Esau. Kung maaalala mo ninyo, dahil sa naging sigalot nila, nung kinuha ni Jacob ang supposedly blessing pamana na dapat na mapupunta sa kanyang panganay na kapatid na si Esau, doon na po nagkaroon ng pagkakawatak-watak, nasira ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Kailan naman po, as we look at Genesis chapter 32 verse 3, doon lamang po nagkaroon ng initiative si Jacob na ayusin ang nangyaring sigalot sa ng kanyang kapatid. Nataon pa na yung pinakadahilan ay hindi natural, hindi dahil sa ginusto niya talaga na makipag-ayos sa kanyang kapatid. Actually, kung makikita po natin dito, makikita natin in verse 3 of chapter 32 na napilitan siya kasi nga magbabangga sila eh. As he goes to Canaan, dadaanan niya yung teritoryo ng kanyang kapatid. Mahirap nga naman na bigla silang ma-ambush nila, minabuti na niyang ayusin yung conflict nila. Pero kahit nagdaan naman po ang naging dahilan ni Jacob dito, ginamit ito ng Panginoon para pag-emphasize yung importansya na kahit na po ang mga ganitong uri ng sigalo, kinakailangan po talaga natin ayusin. And hopefully, as we go further in our passage, we could use all of the details and learnings that Jacob and Esau had in also confronting conflicts that we have faced, especially when it stemmed from deceit. Paano nga po ba nila nagawa ito na ma-resolve? First, makikita po natin as we go further in the passage, specifically in Genesis chapter 33 verse 1 to 2, na-resolve po ang conflict dahil una sa lahat, Jacob became cautious. So para rin po sa atin, as we go further in resolving our conflicts, lalo-lalo na kapag ganito kalalim ng conflict, kinakailangan po maging cautious tayo. Umpisa pa lamang po ng kanya pong action in resolving his conflict with si Jacob ng pag-iingat. Dito makikita niya, he was wisely able to divide the children in the caravan among Leah, Rachel, and the two maid servants. Makikita natin yung order kung paano niya ginawa yun. Kasi alam naman natin, kapag caravan, pila yan eh. Di ba? Habang sila nag-journey, makikita natin na based on the order that he did, sino yung kanyang inuna? In verse 2, it says, he put the female servants and their children in front. Inuna talaga niya yung maid servants. By the way, yung maid servants dito, maid servants po ito ni Rachel at ni Leah, ng kanyang dalawang asawa. At kung tutustusin, dahil nga po ito yung maid servant, pareho ni Rachel at ni Leah, ito rin po ay
concubine din ni Jacob. Makikita po rin natin na yung mga anak dito ng mga handmaiden ni Rachel at ni Leah ay mga anak din po ni Jacob. Ganun din po makikita rin po natin na after niyang pinauna sa caravan, yung pong kanyang dalawang handmaiden, makikita rin po natin na sino nagdaman niya? Sino? Si Leah at yung kanyang mga anak. Kung matatandaan ninyo, ito yung unang napangasawa ni Jacob. At dito, makikita natin na ito yung hindi niya talaga hiningi doon sa kanyang father-in-law na si Laban. Kumbaga, dahil din sa kagustuhan ng kanyang father-in-law, binigay sa kanya hindi yung hinihiling niya anak na si Rachel, kundi sino? Si Leah yung ibinigay. Kaya ito, sa dalawang asawa niya, ito yung least favorite niya. At ngayon din, sinama rin niya yung kanyang mga anak. And last, but not the least, in verse 2, sino yung panghuli? Si Rachel. Yung talagang hinihingi niyang kamay para mapangasawa doon sa kanyang father-in-law na si Laban. And yung kanyang anak na si Joseph. Yung paborito niya anak. So dito makikita natin na medyo shrewd, medyo puso pa rin talaga si Jacob. Pero yung shrewdness niya yun, yung katusuan niya yun, kinakikitaan ng wisdom niya. Kasi hindi pa rin niya alam kung meron pa rin ina-harbor na galit yung kanyang kapatid sa kanya. At syempre, iniingatan lang rin niya ang kanyang household. Kasi kung mapapansin ninyo, yung order ng mga kapamilya niya, kung paano niya nilagay sa caravan, kinakitaan na kung paano niya pinahahalagahan ng mga tao dito. Kasi kung makikita niyo, basically, in the next verse, habang yung mga kapamilya niya nasa likod niya, siya naman nasa harap. Diba? Ayaw niya naman siguro yung kanyang mga kapamilya o kanyang mga tauhan na siyang sasagupa mismo sa galit kung meron bang napipitong galit na haharapin ang kanyang caravan mula sa kanyang kapatid na si Esau. So kinakitaan mo siya ng cautiousness. Tayo lang po yung merong nakagawa ng pagkakasala sa isang tao and we are looking for resolving the conflict, lalo-lalo na kapag mga ganitong usapin na malalim ang sigalo, medyo kailangan maging cautious din tayo. Though tayo po kinakikitaan dapat ng kababaang loob, dapat pa rin daw kung maging wise tayo. Ganun din, makikita rin natin, hindi po rin natigil yung pagiging cautious ni Jacob sa umpisa ng kanilang pakikipag-usap o pakikipag-ihig sa kanyang kapatid. Makikita rin natin na kahit na po sa kalagitnaan na ng kanilang pag-uusap, na kung saan medyo kalmado na ang lahat. Dapat siguro binababa na lang ni Jacob dito yung kanyang guard, kasi okay na diba? Maganda na yung pakikitungo ng kanyang kapatid sa kanya. Pero mapapansin po rin natin hanggang sa Genesis chapter 33, verse 6 to 7, he continued to be cautious. Naging maingat pa rin siya. Nung tinanong na ni Esau kung sino itong mga taong kasama niya, agad niyang pinakilala. Again, in order. Unang pinakilala niya yung mga female servants at yung kanilang mga anak. Ganun din. Si Leah at ang kanyang mga anak, and lastly, si Joseph at si Rachel. Again, kinakitaan na pag-iingat dito si Jacob.
Again, hindi pa rin po natapos yung pagiging cautious niya. Up until Genesis chapter 33, verse 12, hanggang verse 15, kinakitaan pa rin siya ng caution sa pakikipag-deal sa kanyang kapatid. Makikita po natin dito na nung nagkatapos na silang mag-usap, nagkapalagayan na po sila ng loob, kung tutustusin, reconcile na sila dito, pero meron pa rin tila ba pag-iingat na ginawa si Jacob dito. Kasi gusto ni Esau, sabay silang umalis. Papunta doon sa kanilang lugar, sa teritoryo mismo ni Esau. At kay Jacob, medyo red flag pa rin daw yun para sa kanya. So, yung sinabi niya, in verse 14, he said, "Let my Lord go on ahead of his servants." Ayaw makisabay ni Jacob pa rin sa kanyang kapatid papunta doon sa teritoryo niya. To the point na nga na, sige, mauna na ako, pero papasamahan pa kita sa mga alipin ko, sa mga kamanggagawa ko dito para kayo maingatan habang kayo nag-journey. Binabuti pa rin ng Jacob na huwag gawin ito. So dito pinakitaan po siya ng wisdom actually. Hindi po yan hindi po takot yung naranasan po dito ni Jacob. Actually, pinakitaan po siya ng shrewdness. Pinakitaan po siya ng wisdom. Naturo rin po ng ating Panginoon Jesus. Kung makikita ninyo in Matthew chapter 10 verse 16, it says there, "I am sending you out like sheep among wolves." Kasi hindi natin alam, mga kapatid, ang takbo ng utak ng maraming tao. Kahit na tayo bilang mga Kristiyano, gusto natin mapag-ayos, pero hindi natin alam kung ano ang niloloob ng mga tao gusto natin makipag-ayos. Sabi ko nga ako kanina good pa ang Diyos, ang hirap basahin. Sabi ko kay Kuya, madaling basahin. Kasi, basahin mo yung Biblia, alam mo na yung kalooban ng Panginoon. Pero ang tao, ang hirap basahin. Kaya nga, ang paalala sa atin ng ating Panginoon Jesus, be as shrewd as a snake. Ipaalala sa atin na we need to be wise also in dealing with people because we don't know what they can do to us. Maganda yung intention natin, pero mamaya sila, hindi pala. So, kailangan mag-ingat din po tayo mga kapatid. Pangalawa, also in resolving conflicts, this passage, specifically in Genesis chapter 33, verse 3 to 7, teaches us that we should also be civil with one another. Sa paano paraan can we be civil? First, according to Genesis chapter 33, verse 3, we need to initiate connection. At yun nga, yung ginawa dito ni Jacob. Alam niya yung bigat ng kasalanan ng kanyang ginawa. Kaya siya yung unang nag-initiate na makipag-usap sa kanyang kapatid. At sa paano paraan po siya nakikunin sa kanyang kapatid? Tumel na yan. Habang yung kanyang kaanak at yung buong kalaban niya nasa likod, tumakbo siya papunta sa kanyang kapatid na si Esau. He was willing to connect with him. Mapapansin natin ninyo, di ba? Siguro, ito pong naging action dito ni Jacob stemmed from his experience with God in Peniel. Life-changing talaga kapag si Lord ang na-experience mo. Gawin mo from being the prideful and deceitful Jacob, when he was able to experience God and wrestle with Him, he became Israel. And he became gracious enough to admit to his brother that he was wrong and that he wronged him. Mga kapatid, huwag kayong mahihiya kapag kayo yung naging dahilan ng conflict. Dapat kayo rin yung mag-initiate
dapat yung maging apurado na may ayos natin yung puso na ating ginawa. Kagaya ng ginawa dito ni Jacob. At hindi lang po doon, kinilala rin po niya yung kanyang pagkakasala sa kanyang kapatid nung siya po ay yumuko sa kanyang harapan. He bowed down to the ground, according to what is said in verse 3. Kung maaalala po ninyo, in verse 32, bukod sa mga mensaherong pinadala ni Jacob sa kanyang kapatid na si Esau, nagpadala na rin po siya agad ng mga regalo. Ito yung mga regalo niya, mga livestock. So, binigyan siya ng tupa, kambing, kamelyo, na pwedeng magamit ni Esau sa kanyang teritoryo. Pero kung tutustusin, hindi yung tinanggap ni Esau yun eh. Kaya medyo aligaga pa rin si Jacob yung mga pagkakataon na yun. Kaya, kung nakita na niya yung kanyang kapatid, agad siyang inuko. Kasi alam niya, baka may kinigil-gil pa kung samahan ng loob ng kanyang kapatid sa ginawa niyang pagtataksil sa kanya. Pinakita niya sa pamamagitan ng pag-iuko niya sa kanyang kapatid na nagsasubmit siya sa pagiging kuya niya na hindi niya nagawa noong panahon na trinidor niya ito. Biruin niyo po mga kapatid, kung tutustusin, kung hindi lamang po naging suwalil na kapatid itong si Jacob, kung tutustusin po, hindi ma-delay yung blessing sa kanilang Panginoon. In Genesis chapter 27, verse 29, kung maaalala po ninyo, binigyan ng blessing ni Isaac si Jacob. At yung blessing na yun, sinabi doon that people serve you and nations bow down to you. Be master over your brethren. Alam niyo mga kapatid, kahit na po hindi ginawa ni Jacob yung panluloko niya sa kanyang ama at sa kanyang kapatid, matatanggap pa rin po ni Jacob ito pong pangalan na ito. Bakit kanya? Kung maaalala po ninyo yung sinabi ni Prophet Malachi sa Malachi chapter 1, verse 2 hanggang verse 3, pinakita na po ng Panginoon ang pagmamahal niya kay Jacob sa simula pa. He said in verse 2, I love you, pertaining to Israel, says the Lord. But he asked, sabi ng Israel, how did you love us? Ang gulo ng Panginoon sa kanila, wasn't Esau Jacob's brother? Declares the Lord. I love Jacob, but Esau I hated. Mga kapatid, hindi na po kinakailangan pa ni Jacob na ganyan yung magi na yun. Matatanggap pa rin yung pangako ng Panginoon. Kasi siya pa rin yung pinili ng Diyos. Kaso nga lang, dahil nga sa pagiging tuso niya, natagalan tuloy na matanggap niya at ma-realize niya yung blessing na yun. It took him many years to even be able to realize that blessing. At yung common problem natin, mga kapatid, sa buhay natin, minsan magawa tayo ng mga bagay. Sarili natin diskarte para makuha natin ikakang mga so-called blessing na dapat po natin matanggap mula sa Panginoon. To the point na hindi natin nakikita na hindi pala ito tama bilang kalakaran ng isang mananampalataya. Sometimes we deal
with shady things in our lives in order for us to receive those blessings. So nangyayari, nadi-discourage yung plano ng Panginoon para sa atin. Na supposedly, ibibigay rin naman sa atin dapat kung hindi tayo agad umaksyon ng ating sarili. It will save us a lot of heartache, it will save us a lot of burden, my brothers and sisters, kung inalaw muna natin si Lord na umilos, kaysa unahin natin ang pag-ilos at sarili natin isa. Second, pansinin niyo rin po, aside from Jacob initiating the connection, there was also the willingness of Esau to initiate with compassion. As seen in Matthew chapter 33. I'm sorry. It's not Matthew. It's Genesis. Sorry, typo. In Genesis chapter 33, verse 4. So, makikita po natin dito na nung nakita niya ang kanyang kapatid na si Jacob, imbis na siguro espada yung manyaman-haman, sibat. Agad niya pinuntahan ng kanyang kapatid. He ran actually to meet him. So nung nag-bow down pala si nag-bow down si Jacob sa kanya. Medyo malayo pa pala si Jacob noong mga panahon yun. Medyo cautious pa rin pala siya. Kaya tumakbo na si Esau to meet him. Siguro isipin nyo rin na habang nakayupo si Jacob, siguro habang nakikita niya dumadandong yung lupa, kasi nakikita niya tumatakbo niya yung kapatid niya. Siguro yung takot na nararamdaman niya, hindi yung spelling. Siguro alam niya yung panahon na yun, nakayupo na siya. Sinusurrender na niya yung buhay niya. Alam niya, papatayin siya at kapatid niya. Pero alam niya, nakakatuwang isipin na iba pala yung plano ng Panginoon para sa kanila. Kasi hindi na alam, kumikilos na pala ang Panginoon sa puso ni Esau. At ang tanging kahilingan ng pala ng kanyang kapatid na si Esau was to forgive Jacob, to bless him also. Kaya nga po in verse 4, kitang-kita yung act of compassion dito ng Esau. Sabi nun, he threw his arms around his neck and kissed him. Kala ko, naguna ko nabasa. He threw his hands in his neck. Parang gusto kong makita na ganito yung nangyari. O kaya, hinedlock man lang Sabi mo, batang WW yung mga nandito. Ayun, sabi ko siguro, kung ako lang telenovela lang to, gigil na talaga ako Parang gusto ko makita yung gano'n. Pero, kita niyo yung compassion niya sa kapatid niya. He wrapped his arms around Jacob and he kissed him. Alam niyo yung kiss na culture sa Middle East? Hindi lang yung parang sa atin, beso-beso. Talagang halik sa pisngi. Dito, ilang beses yun. 2 o 3. Na pinakitaan talaga ng warmth. Kaya kung halimbawa, pa-plastic na lang ako, ang hirap paka-plastic Kaya alam mo talaga na sincere si Esau dito. At dito makikita nyo, based dun sa naging action ni Esau, parang sinasabi niya kay Jacob, okay na yan. Wala na tayong pag-uusapan. Kaya past is past na. Tapos na yan, kumari, dito sa pagkakataon na ito, tayo, resolve na yan. Pinatawad na kita. Makikita niya talaga kung paano kumilos yung Panginoon pareho sa puso ni Jacob at ni Esau. Kaya kailangan din talaga ng dedicated tayo to resolve conflict. We need to pray. At ang pinagdadasal muna natin yung sarili natin. At ganoon rin yung taong kakausapin natin. Kasi tanging Diyos lang makagagawa ng ganito scenario Kahit na ano pang
Charisma meron ka. Sabi nga nila, Riz, meron ka. Hindi hindi enough yan. Kahit ano pang sabihin mo na naabawal kang tao. Hindi, kung ganun kalalim, kasalanan na nagawa mo. Ilang taon rin kayong nagkimkim, galit. Diyos lang makaka-hero ang gawa ko niya. As we go further, makikita rin po natin na syempre, kailangan may konting rin usap. Alam ko, nag-usap na yung kanilang mga puso kung sila po ay nagyakapan, kung sila po ay naghalikan. Pero alam nyo, iba pa rin talaga yung may closure, or meron man lang pag-uusap na nangyari. Yun nga po, nag-initiate pa rin yung pag-uusap na yun. Sino? Si Esau. Typical na Asian Hindi kagad sinabi yung past. Bagos, ang sinita sino? Yung mga kasama ni Jacob. Sabi doon sa verse 5, who are this with you? Sino itong mga to? Alam nyo, no? Doon yung makikita na ang tagal naging conflict nila at ang tagal nilang piniling manahimik imbis na mag-ayos. Kasi hindi kilala ni Esau itong buong pamilya na kasama ni Jacob. To be exact, it has been 20 years since hindi sila nag-uusap. Naalala ko tuloy yung aking kapatid. Ganun rin ang nangyari. Yung aking kapatid na bunso, na pinag-aaral namin ng nanay ko, akala namin graduating na. Yung pala, nagulat kami na maraming pala na siyang mga subject na hindi napasukan at mas inuna pang makipag-relasyon doon sa kanyang boyfriend. So, kalabunan dahil nga rin sa pagiging makusot nila, nagbunga yung kanilang illicit relationship. Alam niyo, yung kapatid ko yun, mahal na mahal mo yun Ilang, nung nawala nung umalis yung aming ama, tinalipunan kami, iniwan kami, ako yung tumayong ama para sa kanila. Yung kapatid kong bunso na yun, binusog ko lagi sa pangalan. Pero nagulat na lang ako, one day, nagtapat siya sa amin na siya ay nag-notice. First, yung nanay ko talaga nag-aalit Pero ako nanahimik. Kasi para talaga akong na siya. Pinalayas siya yung mother ko. Tapos yung aking yung aking kapatid, sa kanyang boyfriend, nung pagkakataon na yun, sabi ko sa sarili ko, tinutuloy na siyang patay. Umabot ng 2 taon. Nagkaroon pa sila ng problema ng kanyang boyfriend, kaya bumalik siya sa bahay namin. Dito na siya baby. Pero nung panahon na yun, para bang hindi siya existing doon sa bahay namin. Magkakasama kami, pero hindi ko siya pinapansin. Ganun kabigat kasi naramdaman kong galit sa kanila. Parang lagon. Ngayon ko lang pinapakita sa inyo na may ganun palang sign si Pastor. Yung mga panahon na yun na talagang nasaktan ako. 2 taon. Pero alam niyo, buti na lang. Umiilos rin yung Panginoon sa akin. Pinaalala sa akin na ang Diyos na kaya na patawarin ako sa mga pagkakasala na gawa ko sa Kanya
lalong-lalo na sa kapatid ko. So, cut the story short, pinatawag ko siya, pero naghihirayan ako sa loob ng 2 taon na hindi ko siya pinansin, hindi ko siya kinausap. Parang dinulit ko siyang patay kahit na nasa loob kami ng isang bahay. Ang daming taon na sayang. Ganun rin mga kapatid. Siguro, huwag mo natin hayaan maging ganito. 20 years na hindi nag-usap itong dalawang magkakapatid nito. To the point na ang lalaki na ng mga anak, nakailang asawa na si Jacob. Hindi pa alam. Uy, naman. Ayun, kaya medyo pinakamal naman natin yung pag-eto yung topic. Ano ko naman yung ating elder Jacob. So again, mga kapatid, sinasabi ko sa atin, yung mga ganitong uli ng schedule, lalo-lalo sa pamilya, lalo-lalo na sa mga church, settle it immediately. Hindi natin paubutin pagkahapang na ganito. Duruin nyo, no? Kaya di ba sabi sa atin, huwag natin hayaan na yung araw mo na mayroon pa rin galit doon sa atin. Sabi nga ni Paul, di ba? Ephesians chapter 4, verse 27. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Kasi anong nangyayari? Pag hinahayaan natin yung buot pa rin natin sa kapwa natin, ang doon nakatanim. Nagkakaroon ng foothold, no? Very. Ganun rin, Matthew chapter 5, verse 25. Mismo si Lord Jesus, ang nagsabi, settle matters quickly. Ayusin mo. Kasi hindi mo alam. Ito mo, sabi ni Lord, hindi mo alam, mamaya sinampang ka na ng kaso sa korte, hindi mo pa inayos. Di sinong kawawa, ikaw, magulong ka. Diba? Ayusin mo. Dito sa panahon na ito. Diba? Mas uunahin mo magpatulfo at doon na lang makikipag-ayos. Narinig ka ng buong sampayan ng problema nito. Hanggang personal yung maayos yung inyong sabihin, ayusin mo kaagad. Huwag yung patagalin. Huwag yung kaya sa pastor na. Third, also in resolving conflicts, we need to require commitment. As seen in Genesis chapter 33, verse 8 to 11. And how can we commit? According to verse 8, we can see that we have to show generosity. We have to commit in showing generosity. Kung maaalala po ninyo, di ba, pinauna na po ni Jacob yung mga livestock na ipadala sa kanyang kapatid na si Esau. Kaya tinanong niya in verse 8, kung ano ba itong mga livestock na ito, nagulat siya kasi sobrang dami. Kaya na-confuse dito si Esau. At kailangan pang magbigay itong kapatid kong ito, pero dito makikita ninyo na willing and able talaga si Jacob na ayusin si Galo na meron siya sa kanyang kapatid. To the point that he was willing to give. He didn't spare any amount so that he would be able to be reconciled with his brother. Kaya kayo mga kapatid, alam niyo mga material na bagay, huwag mo rin ang hinayakan kung ito po ay magre-resulta ng pagsasaayos ng inyong relasyon sa inyong kapwa. Alala ko tuloy, nagkaroon kami ng problema ng business. Kasi Jamie, bihirang nagtanto yan eh. Asawa ko, pero kapag nagtanto yan, grabe. Kaya sabi ko, ako, gusto kong ayusin ka agad. Ilang pagkakataon na nakikipag-usap sa kanya, ayaw niya ako kausapin talaga. Inaalala ko, meron siyang hinihingi sa akin ng dati, bag. Oh, hindi naman luxury bag.
collaboration na characters sa Disney. So, may si James sa ganun. Or sa Harry Potter. So, tama-tama. Meron akong nakita. Naabot ng siguro 7,000 nata yung tote bag na yun. Kaso nga na sabi ko, kung ito lang yung magiging mo dyan, para pansinin lang ako ng asawa ko. Gagawin ko, I will not spare any expense just to reconcile. Kasi doon makikita yung willingness. Maraming mga parang nakikita ko. Buti mo na nagsalamin ako ngayon. Maraming mga asawang lalaki parang namapakamot. Yes! Mga kapatid, spare no expense. Kasi ang gusto natin peace eh. Ayaw naman natin ng problems. We want peace, not problems. Okay? So, gawin niyo lahat ng paraan. Kita niyo si Jacob eh. Pinakita niya na willing siya to the extent na magpapayos sa kanyang kapatid. Kukuhin na talaga binigay niya halos mo kalahati ng kanyang lifestyle. Kasi alam mo mga kapatid, kapag ganito ang ating mentality, na inuuna natin yung reconciliation kaysa dun sa amount ng pwede natin ibigay o yung cost nito para sa buhay natin. May promise ito eh. Sa mga taong generous eh. Proverbs 11:24 says, one person gives freely, it gains even more. Nakita niyo yung finance structure here. The more you give, the more you will receive. You will gain more when you generously give. Sabi niya sa verse 25, a generous person will what? Ano, maghihirap? Sabi, a generous person will prosper. So mga kapatid, sa mga taong pagkakataon, huwag kayong maging matibig. Lalo-lalo na kapag gusto nyo ayusin mga sigaret ninyo. Spare no expense. Next. Pansinin niyo rin naman yung nangyari in verse 9 of Genesis chapter 33 and also in verse 11. Dito, pareho sila nagpakita ng contentment. They both show gratification in this passage. Nung binigay, pinaalam ni Jacob na yung livestock na yun ay kanyang regalo para kay Esau, anong sinabi ni Esau sa kanya? I already have plenty, my brother. Hindi na lang kailangan. But rather, he said, sa'yo na yan. Keep what you have for yourself. Pero ganoon naman, sabi niya, Jacob, verse 11, he insisted, please accept the present that was brought to you. Again, he says here that God has been gracious to me and I have all that I need. Dito nakakatawang isipin na talagang nagkaroon ng pagbabago talaga na ginawa ng Panginoon sa puso ng dalawang magkapatid nito. For the past, siguro babalikan ninyo 20 years from now, yung squabble nila, napaka-ano eh. Diba? Yung kanilang naging conflict, maliit na bagay lang magtuturo sa puso. Pero ngayon, kinakitaan na sila ng maturity. That both was able to say that I have enough. I am contented in life. The one was willing to give back the gift because God has already blessed him. And the other one insisted to give the gift back, saying, no, it's okay. God has already blessed me. Makikita niyo yung ano dito eh, yung move ni Lord na nangyari sa kanila, godly contentment. Both of them was able to show contentment. And hopefully, God willing, ganun din tayo.
dun sa mga taong nakikipag-ayos, isipin mo na kapag nagbibigay kayo ng bagay para maiayos yung inyong naging sinerot sa kapwa ninyo, isipin mo na hindi ito kabawasan sa inyo. Na maging contented kayo na kung ano man natira sa inyo, dahil na rin sa akto ninyong pakikipag-ayos, tanggapin. Kasi may karapatan namang blessing ka, sabi ng Panginoon. At gayon din naman, sa mga taong tatanggap, sa mga taong nakasira ng kanilang trust, huwag naman kayong, huwag niyo naman malitin yung tao. Eto lang. Maging contented din kayo. That's why as we go further in the last part of verse 11, makikita natin dito that Esau was able to show graciousness towards his brother. Kung tutustusin, ayaw na rin naman tanggapin ni Esau, pero dahil na nag-umilit ang kanyang kapatid na si Jacob, tinanggap na niya yung regalo niya. Kasi alam niya na importante yung pagtanggap ng regalo na yun as a sign of their reconciliation. Kasi sa kultura po ng mga Hudyo, kapag hindi mo tinanggap ang regalo ng isang tao, hindi mo siya tinutuloy na kaibigan. Anong tuloy mo sa kanya? Kaaway. Kaya importante matanggap ni Esau yung regalo na yun. It will give peace of mind kay Jacob. And lastly, as we go further in our passage, we can also see that in resolving conflicts, there need to be a change. A change that was not seen in Jacob. Dapat, nung naayos niya yung conflict niya with his brother, dapat pinili niya na mabuhay ng may integrity. Kasi tandaan po ninyo, nabago na siya ng Panginoon, di ba? From being Jacob, the deceiver, is now Israel. But here, hindi si Israel yung nakita dito eh. Sino nakita dito? Nakita ulit yung pagkatao ni Jacob, as seen in Genesis chapter 33, verse 16-17. Bakit kaya? Kasi kung maaalala po ninyo, dahil nga po naging cautious dito si Jacob when they were able to part ways, pinangako niya kanino? Sa kanyang kapatid na si Esau na susunod siya sa kanya papuntang Seir. Pero ang ginawa ni Jacob, he went from the opposite side. Far, far away to the land of Succoth. So doon pa lang mga kapatid, hindi na siya kinakitaan ng integrity. Kasi sabi niya, susunod siya sa kapatid niya, pero iwan niya yung kapatid niya na una na. So doon, bumalik ulit yung pagiging disciple niya eh. Diba? So yung siguro, hindi ko rin alam kung ano yung tumatakbo sa isipan dito ni Jacob. Pero one thing is for sure, Jacob was not able to live with integrity when he showed to his brother that he was still not trustworthy. Nakalungkot po isipin mo, nakakala na okay na ang lahat, tapos biglang iiwan rin pala siya ng kanyang kapatid.
Aside from that, kung mapapansin po ninyo, yung lugar na kanyang pinuntahan, Suko. Ito po isang lugar na kung saan malayo sa kanyang journey. Kasi yung Seir, na teritoryo ng kanyang kapatid, yun ay daan papuntang Canaan. Habang ito Sukot, pa-opposite, south side, north side. At ang masaklap, in verse 17, pansinin po niyo yung ginawa dito ni Jacob. He built what? He built a house. Jacob's father was a nomad. Jacob's grandfather was a nomad. Pag sinabi natin nomad, wala silang permanenteng address. Kasi ang intensyon ng Panginoon sa kanila, huwag mag-settle sa mga lupain, hindi hinangad ng Panginoon na kanilang tirhan. They were always living in tents kasi kailangan maging mobile sila. But here, kinakitaan si Jacob na disobedience. Nawala yung kanyang integrity sa kanyang kapatid, nawala pa yung integrity niya sa Panginoon. Hindi siya sumunod. Nakakalagot po isipin. Kaya po tinawag na yung lugar ngayon, Sukoth. It is a land where Jacob compromised. Kaya nawala ang kanyang integrity. Second, if we want to resolve our conflict, we need to require ourselves to change and live in obedience. In Genesis chapter 33, verse 18 to 20, dito makikita natin, siguro after a few weeks, he was able to go back again to his journey towards Canaan. At nung narating nga po niya yung lugar na Shechem, in Canaan, doon na po siya nagkamp. At ano po yung kanyang ginawa? In verse 20, he set up an altar and called it Elohe Israel. Nakakalungkot kong isipin na bagamat dito muling bumiyahe si Jacob papuntang Shechem at nung nakarating na nga po siya doon sa Canaan, nagtatat pa siya ng altar kasi alam niya in his heart of hearts he disobeyed God. Yung kanyang ginawang obedience half-hearted. Siguro kung hindi pa rin siya siguro inudyukan ng Diyos, hindi siya umalis doon sa Sukoth. Kasi he was willing to make a permanent home doon sa lugar na yun. So makikita po natin na yung kanya pong obedience na pagpunta sa Canaan was not 100% obedience. Kaya nga po dito, kahit anong altar, ang tinayo mo ni Jacob, hindi na-honor, hindi na-glorify si Lord. Kaya makikita ninyo yung isa again sa mga instances na nangyari ko na hinighlight ni Lord, obedience rather than sacrifice, is seen in 2 Samuel chapter 15 verse 22. Naalala niyo po yan? Di ba nung inutos ng Panginoon King Saul na patayin lahat at walang itira sa kampo ng mga Americans. Nagtira sila si Saul na mga ilang tao na kanyang rescue their livestock so that he could sacrifice them. Kaya ang sagot sa kanya ni Samuel,
Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Sabi niya dito, to obey is better than sacrifice. To heed is better than the fat of rams. So si Lord, gusto niya unahin mo muna yung obedience. Secondary na lang yung sacrifice. Ito yung mga kapatid, kaya marami pong hindi na-resolve na conflict sa atin kasi we continue to live without integrity. Kaya hindi naayos ang sila. We continue to live out of obedience to God. Just like what Jacob did. Kaya kung tutustusin, oo, may forgiveness na nangyari, but there was no reconciliation that really happened. Kasi nasira na naman ang trust. Tayo mga kapatid, for us, hirap rin siguro for us to be obedient. For us, it is very hard, just like Jacob, to give it all to God in obedience. Pero alam niyo po yun ang Panginoon, that out of our disobedience, Jesus was able to be obedient for us. Paul reminded us in Philippians chapter 2, verse 8, that Jesus humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. At yung obedience ni Jesus was able to be the righteousness imputed to us. Paul reminded us in 2 Corinthians chapter 5, verse 21, that because Christ was obedient to the point of death, we have become the righteousness of God. It is because of Jesus' obedience we have been made righteous. Kaya mga kapatid, for us, yung struggle ni Jacob, for him to be 100% obedient, hindi na dapat natin maging struggle yun eh. Kasi a life of obedience is not made possible for us. Paalala sa atin ni Paul in Ephesians chapter 2, verse 10, it says, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do what? Good works. Nakatawa ko isipin mga kapatid, that this passage came before Paul was saying that faith in Christ can save us. So, when we were able to receive the salvation from Christ, we are now able to do good works. Obedience now can be made possible. We can now live in obedience to God. And lastly, we can also live with integrity. Especially with trying to reconcile and resolve conflicts. Because, just as John reminded us in 1 John chapter 4, verse 19, we love because He first loved us. May kakayanan po tayo na magmahal. May kakayanan po tayo mag-desire
to resolve conflicts with our fellow people, because we are now driven by love, because God first loved us. Even Paul said in Ephesians chapter 4, verse 32, that we can now live in integrity because God was able to first forgive us. So we are now able to forgive one another. My brothers and sisters, I hope and pray that as we face the challenge of resolving conflicts, we should face it based on the grace God has given to us. Not by our own strength and our own understanding. Totally rely on the strength and grace of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Dear Heavenly Father, again, we thank you today for allowing us to learn the importance of settling matters to those who have wronged us. Help us, dear Lord God, to also settle matters with humility for those people who we have wronged. Help us to have that desire to settle conflicts with them through your grace and mercy. We pray that the peace of our Lord Jesus Christ will continue to work in the hearts of us and to those people who wronged us or who we wronged, so that reconciliation will be made possible. All of this we pray in Christ's name. As we resolve our conflicts, let us remember that we are all in need of God's grace. And this is made possible only by His grace. Everyone needs compassion, a love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior. Oh, all patience. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Let's bow down with us. Surrender all to God. So take me as a body, all my years of failure. Fulfill my life again, and live my life to follow everything I believe in. Now I we can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save.
move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He was in conquered again. Jesus conquered again. Savior, He can move the mountains. Mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He was in conquered again. Jesus conquered the grave. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Brothers and sisters, let us praise and thank God for the message of admonition and encouragement that we have heard from the Word of God. As we continue to worship God, may we remember His supreme generosity when He offered His only Son, our Lord Jesus, to redeem us from the slavery of sin. Today, as we offer our tithes and offerings, may we give inspiration from Proverbs chapter 3, verse 9 to 10 that says, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops, and your barns will be filled to overflowing, and your vats will be over with you." Bigyan parangal ka sa mga kalooban ito bilang tandaan niyo ang inyong pagsunod sa inyo. Na sa mga pagpapalang hindi niyo po pinagkakalit sa bawat isa po sa amin, ay palagi po namin alalahanin na ang lahat ng bagay na amin pong tinatangkilik sa buhay po ito po ay nakukuhan sa inyo. Ito ay manifestation ng kabutihan niyo sa amin
pagpapatuloy ng inyong gawain ng inyong kaharian dito sa lupa sa pamamagitan ng Iglesia ng Pilipinas. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po namin binabalik ang pagpapatuloy. Pasasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Makakaupo po kayo. Sa bahagi po tayo ng ating mga greetings and announcement para po lahat. Ang warm greetings po sa ating mga visitors and guests and all our online worshipers. We hope and pray that you will join us again next Sunday and on Sundays thereafter for our worship services. Nais po natin i-welcome back si Chikara Dizon Morales. Good to see you again. At nais po natin ding recognize ang ating visitors ngayong umaga. Pakiusap ko po pag nabanggit ko ng pangalan, lamang po kayo ay tumayo para ma-recognize po kayo ng tulungan. Si Jenny Lynn Monterey, tama po ba? At saka si Raven Gate Monterey. Nagpapasalamat na kasama po natin kayo sa aming pananambahan ngayong umaga. We hope na sa mga susunod na Sundays ay patuloy po namin kayo makakasama sa aming worship service. Sila po ay inimbitahan ng kapatid na Lea Lucas. Sila po ay taga Malimata, Maligaya Park sa Division. Yan po. Paki-welcome po sila. Tayo ay papasalamat na nakikinig natin sila ngayong umaga sa kanilang. So tuloy po tayo sa pagbati ng ating mga kapatid na magdaraos ng kanilang arawan this week from October 13 to 19. Ngayong araw, October 13, pinabati po natin sa kanilang maligayang arawan si Irene Gatchalian. Bagong member yan. Girlfriend ko. Sa October 15 po, ang sa October 15 po, kasabay ni Elder Ian Carlo, ay si kapatid na Veronica happy birthday po sa inyong mga kapatid. Wala pong magdaraos sa kanilang anniversary this week. So, tuloy po tayo sa ating mga church announcement. Meron members ng Council of Elders and Council of Deacons. Meron po kayong consistory meeting after the worship. Meron po kayong lunch fellowship muna, and right after your lunch fellowship ay tuloy-tuloy na po yan sa consistory meeting. Sa likod po, sa Sunday school area po. At nanawagan din, Reformation Praise and Worship Team, meron ka po kayong practice mamayang 3 p.m. dito po sa worship hall. And kakaiba kasi. Next Sunday na. Next Sunday na, 3 p.m. So hindi pala tuloy ngayon. Next Sunday, reschedule next Sunday. Reformation Praise and Worship Team. 3 p.m. pa rin. Same time. Dito pa rin sa worship hall ng CCCM. Members ng Reformation Choir, meron ka po kayong practice mamaya. Next Sunday din. Next Sunday po.
At Pastor Danny's... Okay. Yung member ko ng Reformation Choir, hindi na daw po sa bahay ni Pastor Danny magpa-practice next Sunday. Dito na sa Sunday School area. 3 p.m. pa rin. Ay pa, maliwanag na po. Let's pray for our classes Reformation Day on October 27. Yung pag-pray po natin yung preparation, yung participants, logistics, and celebrations. Sa ating prayer ministry, join us in our prayer. Sunday School area pa rin po. Kung meron po kayong mga prayer requests, huwag po kayong magpili na ibigay ito kay Deacon Lea Yokas para po maisama ito sa panalangin natin sa ating pong prayer meeting every Wednesday at 8 a.m. At kayo din po ay inaanyayahan ng maging kabahagi ng gawain po ito. Kung kayo po ay may oras at panahon, ay huwag po kayong mag-hesitate na mag-join sa ating prayer meeting every Wednesday. Okay po. Paalala din po para sa lahat, next Sunday po ay third Sunday. At alam po natin na pag third Sunday ang ating Mission Sunday. So, ating pong pagtulong sa gawain pag-mission, dito po natin ito ginagawa every third Sunday ang ating Mission Sunday. Kaya pagkatapos ito ng unang ikot ng ating tithes and offering, pag-uli ay babalik po ang mga deacons to collect naman po yung offering natin for missions. So kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer. Tinatawagan po ulit si Pastor. Mga balita ay may manalangin. Manalangin, maraming pumuling salamat sa pagkakataon na pinagkaloob po sa amin para balikan po namin yung buhay. Aming nunong Jacob, Panginoon, para malaman at mahihingian ang importansya ng kung paano namin isot, ang conflicts namin. Sa pamamagitan po ng biyaya, Panginoon, kung awa ay may pagkaloob po sa amin, bago ng puso at diwa, ay siyang magiging handa, Panginoon, para may saayos ang aming mga sirip sa buhay. Panginoon, itinataas po namin ang mga kapatiran po namin ngayon na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Itinataas po namin si Sister yung araw mismo na ito ng kanilang kaarawan. Ngayon po si Elder Ian Carlo Region, Panginoon, kaya rin si kapatid na Veronica Antoquia, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin ang kanila pong mga kapatid namin dito, Panginoon, sa kayon, sa kanilang pong pagdiriwang, madagdagan niyo po, Panginoon, ng mga araw, ng linggo, ng mga buwan, at mga taon, ng kanilang pong mga buhay, na siya po nilang gagawin para mapagsilbihan po kayo, paglingkuran, Panginoon, ng pong katawan, ang iglesia na kalugin po sa amin ng Diyos. Panginoon, itinataas din po namin ang bawat isa po sa amin, ang bawat mensahe, ang pag-asa na aming pong narinig kanina, ay manatili, Panginoon, na nakaimbag sa aming mga puso at luha. Ang sa gayon, pag-asa namin, meron kami kay Kristo Jesus ay may pangalan po namin sa mga taong ito na nakakilala sa Kanya. Lahat ng ito, Diyos, ay aming pong nilulog sa Diyos sa ngalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Brothers and sisters in Christ, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His everlasting peace. Muli po sa ating lahat. Muli po lang kita ng aming Panginoon. At habang tayo ay